Mga brothers, eto na, pinakita na at nilapag na ng Euromotor Philippines ang kanilang bagong adventure scooter na merong model name na Falcon 180i. Pero bago natin yan tuluyan ikutan mga brothers, sa mga solid natin na brothers on the wheel dyan na gustong suportahan ng ating YouTube channel, ay huwag nyo pong skip ang ads. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, i-share nyo na ang ating episode. Kaya huwag na natin patagalin mga brothers, let's go! Sa go! Get ready. Drop the beat. Kung titignan natin itong Falcon 180i na isang adventure scooter na gawa ng Euromotor, ay parang hindi rin siya nalalayo sa mga ibang adventure scooter na meron na tayo sa market. I mean, iba lang yung pagkakalinya at mga edges niya. Pero ang nagpa-unique dito sa scooter na ito, yung pinaka-peak o tuka dito sa kanyang front facing, na para sa akin inspired siya sa mga big bike na adventure motorcycle, no? So dalawang kulay mga brothers ang nilabas ng Euromotor. Isa pong gloss gray at itong gloss white, no? Itong si gloss white meron po itong clear na adjustable na windscreen, habang si gloss gray naman merong smoke black na windscreen. Parehas po yang adjustable. At titingnan natin yung kanyang mapormang lighting system dito sa harapan. Aba, tingnan nyo naman yung kanyang daytime running lights. Tagusan po yan pataas na galit na kilay ang datingan. Meron po tayo rito sa taas na malatenga na turn signal lights na LED na yan. At yung kanyang lente, single lens po yan sa kanyang headlight, pero divided po ang ilaw nito sa dalawa na pinaiilaw na rin ng LED. Palagay ko yung high beam is nasa gitna po at split naman sa dalawa ang kanyang low beam, o diba? Ang forma, oh. Tapos ang ating front fender during ng ating checking dito, masasabi ko po na quality naman, hindi naman siya ganong kakunat, at maganda na rin po ang pagkakadali ng pintura rito na ginawa ng Euromotors, no? Meron po tayo rito conventional front telescopic port pagdating sa kanyang front suspension, at pinahinto ng 2-piston pot caliper pagdating sa preno. Ang maganda pa rito mga brad, meron na rin itong features ng CBS at anti-lock braking system for the safety niya. Pagdating naman sa gulong, naka-cordial po ang brand nito na merong tire size na 110 by 80 at 14 inches alloy wheel mag. Siyempre pa, naka-tubeless na rin ito at meron pong 6-spoke ang kanyang mags, no? Ang napansin ko lang dito mga brothers, hindi po siya naka-dual sports. Naka-street tire lang po ang ginawa rito ng Euromotor. Siguro sa dahilang maiba naman, no? Binubuo ng 3 kulay ang motorsiklong ito mga brothers. Pag tinignan nyo yung kanyang side profile, meron tayo dyang black, no, silver, and also yung kanyang main color, yan nga yung gloss white, and also yung gloss gray, no? Tingnan nyo naman yung upuan mga brothers, parang aftermarket na ang pagkakadali. Para siyang naka camelback at meron po yung lumbar support para makakatulong sa mga long ride at mga traffic na sitwasyon. Of course, malawak po ang ating put space dito. Pwede po yung standard or put forward para makatulong sa mga long ride na takbuhan. Naka-aluminum po ang ating foot pegs dito, at meron po tayo ritong upright position na single exit muffler, at maganda po o maporma na rin ang ginawa ritong muffler cover o heat guard cover ng Euromotor. Alright. Dito sa likod mga brothers on the wheels, meron tayong makikitang split na grab bar dito. Sayang hindi pa ginawang provision lagyan ng top box. Ngunit ganun pa man, makikita nyo yung kanyang taillight na merong ice drop ang pagkakadisenyo. Malaki po yan, hanggang gilid kita nyo po na nakailaw yan. Naka-LED na rin po ang bumbilya ng taillight nito, at naka-external po ang ating turn lights dito na pinaiilaw na rin ng LED. Meron tayong rear reflector dito, at meron din pong sariling ilaw ang plaka natin, habang naka-extend naman po ang rear fender dito with the tire hugger pa yan sa mismong gulong niya, no? Ang maganda rito mga brothers, yung kanyang rear suspension is naka-sub-tank na po yan, no? So sigurado na maganda-ganda ang laro o swabe ito mag-perform, lalo na sa mga off-road na daanan, no? Naka-single pot piston caliper po ang preno natin dito sa likod, at meron pa yang ABS, meaning naka-dual
single channel po siya, no? At meron tayong tire size na 130 by 70 na merong 13 inches wheel mags na same lang naman ang design. Syempre pa, naka-tubeless na rin ito at pinaiikot po yan ng isang street tire na goma. Dito sa kabilang side mga brothers, makikita nyo malinis ang pagkakabanat sa air cleaner o air filter dito sa scooter ng Euro Motor. At meron po yung badge na ESP Plus o Enhanced Smart Power Torque katulad sa Honda na nakakatipid po sa gasolina at may dagdag power pagdating sa performance ng makina. Wala na po tayong kickstart dito at makikita natin meron tayong sticker dito na ADB sa gilid niya na gold po ang kulay. It means parang limited edition ang datingan niya. Alright. Going dito sa kanyang cockpit mga brothers, makikita natin na naka-naked handlebar po ang setup nito sa manibela. Meron tayong mga quality switches dito. Dito sa kaliwa mga brothers, nandyan ang left and right, busina na sakto sa thumb, low beam, and high beam. With the adjustable brake levers pa po yan. Ang kanyang handle grip mga brothers is malaki po yan para sa isang large na kamao. No? May end-bar tayo rito na solid na bakal. Sa kanan naman mga brad, nandyan ang ating electronic starting, hazard switch, at stop-start system po para mas makatipid pa tayo sa gasolina lalong-lalo na pagka nasa mga stoplight tayo. We have a standard side mirror dito mga brothers at dyan sa gitna makikita na natin ang kanyang TFT display pagdating sa kanyang meter panel. Sad to say hindi lang siya naka-activated so wala tayong idea dyan kung anong style o itsura ng kanyang team panel. No? Pero nandyan na po yung kanyang mga control sa bandang baba so dyan nyo po yan mababago o pwede nyo may adjust dyan yung kanyang setting. Sa bandang baba naman ni Bella mga brothers, dito sa kanan nandyan na po ang seats at fuel button. At syempre pa nakakiles na rin po ang scooter na ito. At dito naman sa left side meron tayong lug compartment at nandyan na rin po ang ating mismong USB charging port. Okay mga brothers, pag-usapan natin ang riding ergonomic nitong Falcon 180i ng Euro Motor. Syempre sa ating reference mga brad, may taas lang po akong 5'4" at naka-boots po tayo ngayon ng stage sole. No? So yan po ang itsura pag nakasakay na rito sa mismong scooter. Meron pala itong taas pagdating sa kanyang seat height na umaabot ng 780mm. Nakalagay dito sa kanilang brochure o mga brothers o sa spec sheet na 100mm lang ang ground clearance. Pero hindi ako naniniwala kasi dinangkal ko ito, maaaring pumalo ito ng around 140 to 150mm. Kaya naman napakaganda nito kung sakaling idadaan nyo sa mga lubak o sa mga humps hindi naman ito basta-basta sasayad kahit meron pa kayong angkas. Habang meron itong wheelbase na 1,370. Pagdating naman sa kanyang bigat, meron itong dry weight na 136kg. I guess papalo ito ng 140 plus pagka full tank at meron na siyang engine oil. Para naman sa ating riding position, syempre naka-upright po tayo rito. Loose ang ating mga braso at sabi ko nga meron tayo ditong 2 riding position pagdating sa ating paa. Pwede pong standard and pwede naman pong cruising position o yung tinatawag nating foot forward. At yung upuan nga, sabi ko nga, parang aftermarket na. Nang na-feels ko nga to, very comfort, malapad, kahit anong build, malaking tao kayo rito, malapad kayo o chubby kayo dito, siguradong may enjoy nyo tong sakyan at kayang-kaya kayong accommodate kasama na rin ang inyong magiging back ride. Alright. Sad to say nga lang mga brothers, hindi natin ma-open ang kanyang underseat compartment since wala rito yung susi at hindi nga siya activated. Alright mga brad, pag-usapan natin ang makina nitong motorsiklong ito. Meron nga siyang displacement na 180cc. Single cylinder, single overhead cam yung kanyang valve train na merong 4 na valves. No? Siyempre pa mga brothers, naka-liquid cooling na rin ang kanyang cooling system dahil po mataas ang compression ratio ng motorsiklo na 11.7:1. So ganun naman lagi ang ating basihan pagdating sa cooling system o air-cooled or liquid-cooled, depende po sa taas ng compression ratio. Syempre pa naka-fuel injected na rin po ito kaya naman kahit mataas po ang kanyang CC may katipiran pa rin naman ito sa gasolina. No? Katunayan mga brad, kaya mag-produce nito ng 18.5 kilowatts pagdating sa kanyang power, no, na merong 8,500 RPM at maximum torque na 7.2 Newton meter of torque at 6,500 RPM. Sabi ko nga kanina, electronic starting na lang ang meron sa motor na ito at wala na po siyang
kick starting. At merong bottom stroke na 61 by 59.6 mm. Sabi nga ng marketing ng Euro Motors, ilalabas daw nila ito sa month of May 2025 o kung mahuhuli po sa month ng June, no? Pero ganun pa man, pwede na daw kayong magpa-reserve o magpa-pre-order para po naka-reserve na kayo kung sakaling dumating na yung unit at kayo po ang unang mabibigyan. At meron po itong cash price na 129,900 pesos o sabihin na natin 130,000 pesos. Sa terms po, wala pa tayong idea dyan dahil hindi pa po sila nagbigay kung magkano po ang magiging installment o terms nito pagdating sa 1 year, 2 years or 3 years. Kaya mga brad, abang-abang pa kayo dahil syempre i-update ko kayo pagdating sa presyo niya sa terms. Okay, so mga brad, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan niya po ang scooter na ito. Ito nga yung Euromotor Falcon 180i na isang adventure scooter. At abangan nyo pa mga brothers dahil marami pa tayong re-reviewing motor dito na nakita sa Makina Moto Expo 2025 dito yan sa SMX MOA. Kaya mga brad, ride safe and cheers!